Yo, kumusta kayo mga friends kung malulupet? Sana sa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Init. Today is Saturday at tayo ay papuntang Kalatagan ngayong araw na ito. At gusto ko lang pag-usapan yung about sa gifted na motor. Ano ba talaga yung definition ng gifted na motor? So para sa iba, kahit stock kayang tumakbo ng mas sigit pa sa nababagay sa kanyang displacement. Yan ang definition ng iba ng gifted na motor. Ang iba naman, pag sinabing gifted na motor, is matitibay yung mga piyesa na nakakabit. Ibig sabihin, para siyang pinagpala, gano'n. Pinagpala talaga sa piyesa na almost lahat ng napakabit na piyesa sa kanya is talagang solid at matibay. So yun yung parang dalawang definition ng gifted na motor na sa mga nakapapakinig ko at mga nababasa ko sa social media. Yun yung mga definition nila. So masasabi mo bang gifted ang motor mo? Ang iba naman, may mga nakikita rin ako na kunyari ang motor mo, pinarimap mo, tapos pumalo ng nasa 24, 23, ganan, 23, 24 or kahit mga 22 siguro horsepower. Pagka-remap, stuck pa naman, wala ka namang binago, hindi ka nagpalit ng injector, hindi ka nagpalit ng throttle body, hindi ka nagpalit ng kahit ano, pero ganun yung pinataka na mo, yun, gifted din yun. Para sa kanila, gifted din kasi nalabas yung full potential or yung para pinaka maximum potential ng isang motor. Kunyari itong sniper, yun, umabot ng 23, 22 horsepower, no remap, no configurations, walang pinalitan kahit ano, pipe lang. Yun, pipe lang, kunyari pipe lang pinalitan mo, yun, isa yun sa category na gifted. Itong motor ko, hindi ko naman siya maituturing na gifted, pero maswerte ako na matitibay yung mga piyesa na naikabit dito sa motor ko. 'Di ba? Ang daming issue ng sniper para sa iba. Ang daming issue ng sniper na nagsisirculate sa social media. Sa YouTube pa nga lang yung mga nagre-review nito puro issue Unang-una na dyan, syempre yung alam naman natin, common na matagal na pinag-uusapan, yung tensioner na yan. Paulit-ulit na lang. Hanggang ngayon tensioner pa rin, pero parang ngayon ata medyo nabawas-bawas na naman yung reklamo about sa tensioner. Yan, pag-usapan natin yung tensioner na yan. So may nagtanong sa akin, hindi ko lang matandaan kung kailan, may nagtanong sa akin na dito rin sa YouTube comment kung nakapagpalit na daw ba ako ng tensioner. Ang sagot po ay, ang aking katagutan ay hindi po ate. Wala, hindi pa mga boss, hindi pa ako nakakapagpalit kahit isang beses. Sa 31,000 odo na tinakbo ng motor ko, hindi pa ako nakapagpalit ng tensioner. Tapos may nagtanong din sa akin kung ang throttle cable ko daw ba is palit na. Hindi pa rin po napapalitan yung aking throttle cable. Wala pa. So kahapon nga ba yun? Kahapon, hindi, Thursday binaklas ko tong motor ko, itong kahas dito sa gilid, sa kaliwang part. Binaklas ko yan kasi nagpaayos ako ng busina sa tito ko kasi ayaw gumana ng busina. Nagpagawa ko, nagpalit kami ng relay, dalawang relay. So yun, binaklas ko. Tapos syempre habang baklas pa, chinik ko yung throttle cable ko kasi nga syempre tumatanda na rin naman ang motor, 3 taon na, tapos 30,000 odo. So chinek ko, nung chinek ko yung throttle cable ko, makapal pa. Although may bakas-bakas yung kunyari parang
Syempre hindi naman mawawala yun, yung bakas ng gas-gas ganon. Pero ang matindi nito, buo pa siya. Buong buo pa yung ano ko, throttle cable ko. Sabi ko ayos buong buo pa rin yun, kaya ano, natutuwa ako na buo pa rin siya, hindi ako magagastusan. Di ba yun nga yung mga part na madaling masira sa sniper, yung laging palitin na mga napapanood natin sa YouTube tsaka sa Facebook. Yun lagi yung mga nirereklamo ng mga sniper user, pero thankfully hindi natin yun nararanasan pa. Isa pa yung clutch damper, di ba napakaingay niyan, yung talagang tunog helicopter yung tunog ng motor. Although may ganun tunog naman yung akin, pero hindi siya ganun kalala. Kasi sa iba, rinig na rinig mo siya, talagang alam na alam mo na nandun yung tunog. Kasi pag pinisil mo yung clutch, nawawala yung tunog na ganun. Ang iba nga may kalansing pa So ito motor ko hindi naman siya ganun, madidinig mo rin siya pero hindi siya ganun kalala or kalakas. Kaya nakakatuwa tong motor na to, kasi nga napaswerte tayo na ganun ka tibay yung mga pyesa na napakabit dito. Or I'm not sure kung sinolusyonan na yun ng Yamaha, kasi mostly sa bagay, kasi may mga kasabayan naman to na na ganun din di ba, yung mga battleship gray tsaka yung mga gloss black din na talagang konting lang nasira na rin ang tensioner nila, hanggang sa napilitan na rin sila mag manual tensioner. May ganun so masasabi ko ba na gifted ang motor ko? Siguro medyo ganun, kasi hindi niya ako binibigyan ng malalang sakit sa ulo. Matibay na punta sa aking motor. Pero syempre hindi naman to titibay kung hindi ako ganun kaalaga din Siguro balance lang. Tutok sa traffic light. Hindi na nakakitang nagkulay green. Ano ba? Yun nga. So siguro medyo gifted ganun. Kasi may mga parts din naman siya na na madaling masira Gaya ng ball race, madali siya masira. Tapos yung shock ko sa likod nagtagas agad. Tsaka yung shock ko sa una nagtagas din. Yun nga pala, yun yung latest ko na ipinaayos dito sa motor ko. Nagtagas yung kanyang shock sa una. Punta ako kay Boss Win, hindi ko na vlog. Pinalitan lang naman nila ng o-ring, yun lang. Tapos pinalis ko na yung magic lowered nya. Tapos yun, parang sa pag-aalaga rin siguro, consistent na regularly na nag-change oil ng scheduled maintenance ganon. Tsaka siguro maganda yung pagkaka-break in, kasi hindi ko talaga siya hinahayaan na umabot ng mataas na odo bago magpalit ng langis. Siguro isang factor din yun. Tapos ngayon nga, in terms of break in, balance naman yung pagkaka-break in ko. 300 odo soft break in. Tapos after 300 odo tinry kong i-hard break in. Tapos yun siguro lang din, o kaya depende rin siguro sa throttle habit. May times na bumibirit pero hindi naman ganun kalala. May times na bumawaswas pero hindi naman ganun kalala. Sabi nga ni Boss Win sa akin nung baka daw maingat lang talaga ako gumamit, mabait sa throttle ganun. Pero hindi rin minsan kasi pagka tinamaan ng yung tinamaan ng kakamutihan talagang waswas kung waswas din bumira Tsaka madalas naman kasi ako chill ride lang kaya siguro din ganun na hindi ganun kasirain yung mga ganong components ng motor ko
Hindi ako talaga sagaran limiter hanggang limiter ganyan. So yun, para sa akin yun, natutuwa lang ako na ganito rin yung kinahinat na ng aking motor, na nagtagal siya ng ganito, na wala akong pinapalitan kahit anong component sa makina niya. Although puro ko upgrade puro maintenance ng kung ano-ano, pero in terms of makina naman, natutuwa ako na ano, isa pa rin naman sa mga pinoproblema ng mga tao, sa mga sniper user, sniper owner, is yung water pump seal. Yung parang pinakabuong module ng water pump, isa yun sa pinoproblema rin ng mga sniper user, kasi isa rin siya sa pinakamadaling masira na component dito. So as of now, hindi ko pa rin siya nararanasan, thankfully. Hindi ko rin naman sure kung nakakadagdag ng tibay yung pagpalit ko ng radiator dun sa water pump, kasi water pump yun eh. Parang hindi naman siya ganun ka ano, although connected siya sa radiator, pero may sariling ano yun eh, parang may sariling function yung water pump eh. Hindi naman siya ano eh, pero siguro ewan ko din, hindi ganun umiinit yung ano ko, makina, kasi nga hindi naman ako yung talagang sagadan ng RPM. Hindi naman ako maghapong bumabiyahe, hindi naman ako madalas mag long ride, ganun. Pinakamahabang biyahe ko siguro yun sa Lubok, at patigil-tigil din naman yun, siguro ganun. May mga factors din talaga na ano, na makikita mo. Basta ako, natutuwa ako na ganitong motor ko, hindi siya ganun kasirain. Tsaka siguro naman ngayon, yung mga bagong labas na motor, yung mga ABS version, siguro yung mga batch na yon, in-improve na rin siguro ni Yamaha yung manufacturing nun. Siguro hindi nakagaya ng dati na yun talaga yung mga unang labas eh talagang sirain, parang ganun. Basta ako, tamang alaga lang, hanggat kaya kong alagaan ng matindi itong motor ko, ginagawa ko, ganun lang. Tsaka nakakatuwa dito sa motor ko, kahit isang araw ko siya hindi nagamit, yung nakaano lang siya, stay put lang siya sa bahay, pag in-start ko, one click pa din. Yun yung isang nakakatuwa din sa motor ko, na ano, porket hindi pa siya nare-remap, hindi pa siya napoprogram, wala pang pinapalitan sa kanya ang throttle, body, injector, fuel pump, gano'n. Hindi siya namamalya, hindi rin siya, yun nga, ibig sabihin one click pa rin siya kapag binubuhay, kahit hindi ko siya nagamit ng 1 hanggang 2 araw. Kasi minsan pag naulan, hindi siya nagagamit. Kahit ang tatay ko, hindi siya ginagamit kasi nga walang tapaludo eh. Pero minsan kapag kailangan mong lumabas, gagamitin mo pa rin kahit naulan. Yun, matibay naman eh. Talagang hindi ka naman talaga ipapahiya eh. I mean, hindi naman sa hindi ipapahiya, parang hindi ka naman talaga magsisisi kung ito yung bibili mong motor. Matibay naman siya eh. Tinan mo nga oh, kahit nagpalit ako ng pipe at hindi nagpa-remap, wala naman nangyayari sa motor ko eh. Ang alam ko kasi itong Replica Pro, okay lang siyang hindi magpa-remap kasi halos same lang sila ng diameter ng elbow. Ang alam ko parehas lang sila eh, kaya okay lang na hindi kayo agad magpa-remap. Although may konting pagkakaiba sa canister. Ito nga eh, genuine pa yung spark plug nito eh, although napalitan na siya, pero ayan, mag-iisang taon na ulit itong spark plug ko. Tapos kailan ba ako nagpakabit ng Replica Pro? Parang mga 6 months ago na. Hindi naman siya namamalya. Yun nga lang, maraming backfire. Ganon din naman kahit stock eh, mabackfire din naman eh. Pero yun, overall masasabi ko na medyo gifted tong motor ko eh, kaya natutuwa rin ako na ito yun napunta sa aking unit. Talagang itinadhana siya para sa akin. Baka naman talagang alagaan daw kami, alagaan.
alagaan ko siya, tapos alagaan niya rin ang bulsa ko. Ganun. So yun lang naman mga friends ang gusto ko i-share ngayong araw. Natutuwa lang ako kasi ilang odo na ba tong motor ko? 31,463 odo. Yun na odo ng motor ko. At hanggang ngayon intact pa rin yung mga stock parts ng makina ko. Siguro sa kondisyon na rin ng kalsada, hindi mo rin masasabi kasi dito sa amin yun, ganito ang kalsada, okay ang kalsada, hindi ganun ka parsado ang makina, saktong sakto lang, chill ride lang, hindi kagaya sa iba na lagi na lang paahon, ganun. Siguro sa ganun din, hindi ko rin masabi kasi hindi naman ako eksperto pagdating dito basta sa experience ko lang sinasabi ko okay siya, goods para sa akin. Hindi naman sa pagiging bias kasi ito motor ko, pero ganun din naman. So yun lang naman mga friends. At dito ko na lang tatapusin ang vlog ko. So bawi-bawi na lang ulit tayo sa mga susunod kapag may mga bago tayong pinaayos, bago tayong pinakabit, at may bago tayong naisip na content. Hirap maging vlogger. Nagreklamo na no? So yun lang mga friends. Sana na-enjoy niyo itong vlog na to. Sana may natutunan kayo kahit pa paano, may takeaways kayo, ganyan. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah. Oh no. My gosh.